Wala kang silbi, Lina. Hindi mo ba nakikita na pagod si Selena sa biyahe? Umalis ka sa kwartong ito at doon ka matulog sa sofa kung hindi mo kayang patahimikin ang batang iyan. Ang boses ni Dante ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pandidiri, na tila ba ang asawang humarap sa kanya ay hindi ang babaeng binuo niya ng mga pangarap, kundi isang basahan na nais na niyang itapon. Sa gitna ng malabo at madilim na ilaw ng kanilang silid, nakatayo si Lina habang mahigpit na nakayakap sa kaniyang dibdib ang maliit na si Gio. Ang bata ay nanginginig sa taas ng lagnat. Ang mga iyak nito ay mahina at paos. Isang tunog na dapat sana ay magdulot ng awa sa sinumang ama. Ngunit si Dante ay nakatayo lamang doon, suot ang kaniyang mamahaling polo shirt na bahagyang gulo-gulo, at sa likod niya ay nakasandal si Selena. Ang babaeng yon ay nakasuot ng manipis na sutlang pantulog. Ang mga labi ay may mapang-aping ngiti habang pinaglalaruan ang kaniyang mahabang buhok. Dahan-dahang napayuko si Lina. Ang kaniyang mga kamay na kanina pa nanginginig sa pagod at puyat ay mas lalong humigpit ang kapit sa kumot ng anak. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Gio na tumatagos sa kaniyang manipis na duster. Isang paalala na sa loob ng bahay na ito, siya lamang ang tanging kakampi ng kaniyang anak. Ngunit ang sakit na dulot ng sampal ng mga salita ni Dante ay mas matindi pa sa anumang puyat. Ang kaniyang lalamunan ay parang tinutuka ng libu-libong karayom, tuyong-tuyo at mahapdi. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung nasaan ang puso ng lalaking pinangakuan siyang proprotektahan habang buhay, ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kaniyang sariling puso, na tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagguho. Ang bawat sulok ng silid na siya mismo ang nag-ayos, ang bawat gamit na pinag-ipunan niya nung nagsisimula pa lamang sila, ay biglang naging banyaga sa kaniyang paningin. Ang kaniyang mundo ay nagdidilim, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring unti-unting pumapatay sa kaniyang pagkatao. Dante, may lagnat ang anak mo, bulong ni Lina. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Kailangan niya ng maayos na pahingahan. Huwag dito sa labas. Malamig sa sala. I don't care, Lina. You're making too much drama. Kasalanan mo kung bakit nagkasakit ang bata dahil pabaya ka. Now get out. Huwag mong hintayin na kaladkarin pa kita palabas. Bulyaw muli ni Dante. Sabay hakbang ng malapit kay Lina. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Dante sa balikat ni Lina. Muntik nang mawalan ng balanse ang ina, ngunit mas pinili niyang itukod ang kanyang tuhod sa sahig upang hindi mahulog ang anak. Ang sakit ng pagkakauntog ng kanyang tuhod sa matigas na nara ay hindi niya ininda. Doon, sa ibaba, sa paanan ng kanyang asawa at ng kabit nito, tila may isang bagay na pumutok sa loob ni Lina. Ang lahat ng pasensya, ang lahat ng pagtitiis na inipon niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumayo si Lina ng dahan-dahan, hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Inayos niya ang pagkakakarga kay Gio at lumingon sa direksyon ng kaniyang maliit na cabinet sa gilid. You want me out of this room, Dante? Tanong ni Lina sa isang boses na nakapangingilabot ang katahimikan. Yes, kanina pa kita sinasabihan. Bingi ka ba? Singal ni Dante habang tumatawa ng mahina si Selena sa likuran nito. Imbes na lumabas, naglakad si Lina patungo sa kanyang bag at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Inihagis niya ito sa ibabaw ng kama, sa mismong gitna ni na Dante at Selena. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Then you should be the one leaving, Dante, at isama mo na ang basurang yan na dinala mo sa pamamahay ko. Matigas na sabi ni Lina.
Napakunot ang noo ni Dante. Kinuha ang envelope at binuksan ito nang may pangungutya. Ngunit habang binabasa niya ang unang pahina, ang kanyang mapangaping ngiti ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel na kanyang hawak. Ang mga kamay ni Dante ay nagsimulang manginig. At ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ano ito? Paanong ikaw ang may-ari ng lahat ng stocks ng kumpanya? At ang bahay na ito? Bakit nakapangalan sa isang trust fund na ikaw lang ang pwedeng humawak? Nauutal na tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng tapang. Tumingin si Lina ng diretso sa mga mata ni Dante, isang tingin na tila humihiwa sa kaluluwa ng lalaki. Akala mo ba ay bulag ako sa lahat ng pagnanakaw mo sa kumpanya? Akala mo ba ay hindi ko alam na ang perang ginagastos mo sa babaeng iyan ay galing sa pawis at dugo ng pamilya ko? Dante, matagal ko nang hawak ang leeg mo. Hinintay ko lang na ipakita mo kung gaano ka kawalang hiya bago ko tuluyang higpitan ang kapit. Lumapit si Lina kay Dante. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng asawa. From this moment on, you are fired as the CEO. At ang utos ng korte para sa iyong eviction ay epektibo simula ngayong gabi. Guard! Sa isang iglap, bumukas ang pinto at 2 unipormadong security guard ang pumasok. Ang mukha ni Dante ay bakas ang matinding kahihiyan at takot. Habang si Selena naman ay tila gustong magtago sa ilalim ng kama nang mapagtanto niyang ang lalaking inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng karangyaan ay wala na palang kahit 1 sentimo sa pangalan nito. Palabasin sila. Ngayon din. At huwag niyo silang papayagang kumuha ng kahit anong gamit na hindi nila pag-aari. Utos ni Lina bago muling binalaling ang atensyon sa kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang bisig habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Dante at ang nagsisigaw na si Selena palabas ng silid. Naiwan si Lina sa gitna ng malawak na kwarto. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nakakapreserba ng sakit, kundi puno ng isang mabigat na katanungan. Niyakap ni Lina si Gio at hinalikan ang noo nito. Napatingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay nagsisimula nang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bagyong katatapos lang sa loob ng bahay. Ngunit sa kabila ng kaniyang tagumpay, isang malamig na takot ang nananatili sa kanyang puso. Paano kung ang galit ni Dante ay hindi dito natatapos? Ano ang gagawin ng isang sugatang hayop kapag nawala na sa kanya ang lahat? Hayop ka, Lina. Pagbabayaran mo ito. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Ang bulyaw ni Dante ay mabilis na nilamon ng malakas na buhos ng ulan, ngunit ang bawat titik nito ay tila mga palasong may lason na pilit tumatagos sa makapal na salamin ng bintana. Sa labas ng malawak na tarangkahan ng mansyon sa Forbes Park, ang dating makapangyarihang CEO ay mukhang basang sisiw habang pilit na itinutulak ng mga gwardiya. Ang kaniyang mamahaling sapatos ay nakabaon sa putikan at ang kaniyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Sa tabi niya, si Selena ay tila isang sirang manika. Ang kaniyang manipis na sutlang pantulog ay dumidikit sa kaniyang katawan dahil sa basa at ang kaniyang dating maayos na buhok ay nakalaylay na parang mga tuyong damo. Wala na ang mapang-aping ngiti sa kaniyang mga labi. Sa halip, ang tanging maririnig sa kanya ay ang matinis na tili, habang pilit niyang isinasalba ang kaniyang maliit na designer bag mula sa pagkakabagsak sa basang kalsada. Ang karangyaan na ipinagmamalaki niya kanina ay naglaho na parang bula, pinalitan ng isang madumi at malamig na realidad. Mula sa itaas na palapag, nakatayo si Lina sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kalooban ay parang isang dagat na kakatapos lang hagupitin ng malakas na bagyo. Pinanood niya kung paano isinara ng mga gwardiya ang mabigat na bakal na tarangkahan, ang tunog ng pagkakandado nito
ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng kaniyang pagtitiis. Sa wakas, tahimik na ang bahay. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi matamis. Ito ay may lasa ng pait at pangungulila. Dahan-dahang lumapit si Lina sa kama kung saan mahimbing na natutulog ang maliit na si Gio. Hinaplos niya ang buhok ng anak at doon lamang niya naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila may dalang bigat ng 10 taon. 10 taon ng pananahimik, 10 taon ng pagpapanggap na maayos ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Lina, uminom ka muna nito. Isang malambot at pamilyar na boses ang bumasag sa kaniyang pag-iisip. Si Nanay Rosa, ang kanyang budya na matagal na niyang itinuturing na pangalawang ina, ay nakatayo sa kaniyang likuran habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang umaakyat sa hangin, nagdadala ng amoy ng luya at pulot na tila yumayakap sa nanlalamig na diwa ni Lina. Kinuha ni Lina ang tasa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig nang madama ang init nito. Salamat, Nanay Rosa. Akala ko hindi ko kakayanin. Umupo si Nanay Rosa sa tabi niya at hinawakan ang kanyang libreng kamay. Ang palad ng matanda ay magaspang, puno ng mga guhit na saksi sa maraming taon ng pagsisilbi at pagmamahal. Matapang ka, anak. Matagal nang hinihintay ng katarungan ang gabing ito. Ang mga luhang yan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng paglilinis ng iyong puso. Tumingin si Lina sa malaking salamin sa tapat ng kama. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya halos makilala. Ang kanyang mukha ay maputla, at sa kanyang kanang pisngi ay bakas pa rin ang bahagyang pamumula mula sa pagkakatulak ni Dante kanina. Ngunit sa likod ng pagod sa kanyang mga mata, may isang bagong ningning na nagsisimulang mabuo. Nanay, paano kung tama siya? Bulong ni Lina. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Paano kung sa mata ng mga tao, ako ang lumabas na masama dahil pinalayas ko ang sarili kong asawa? Ang opinyon ng mundo ay parang hangin, Lina. Pabalik-balik at walang direksyon. Seryosong sagot ni Nanay Rosa. Ang mahalaga ay ang katotohanan sa loob ng bahay na ito. Hindi mo siya pinalayas dahil sa galit lamang, kundi dahil tinapos na niya ang karapatan niyang manatili rito noong dinala niya ang dumi sa iyong harapan. Ang utang na loob ay may hangganan, lalo na kung ang kapalit nito ay ang iyong dangal. Sandaling tumahimik ang dalawa habang pinakikinggan ang banayad na paghinga ni Gio. Ang lagnat ng bata ay tila humuhupa na, isang maliit na himala sa gitna ng kaguluhan. Tumayo si Lina at lumapit sa bintana, muling tumingin sa dilim sa labas. Ang ulan ay tumila na rin. Nag-iiwan ng mga patak ng tubig sa mga dahon ng puno na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa layo, nakita niya ang papalayong mga ilaw ng isang sasakyan. Marahil ay ang taxi na kinuha ni Dante at si Lina. Huminga ng malalim si Lina. Tila sinusubukang ilabas ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Ito na ang simula, Nanay. Pero alam kong hindi susuko si Dante. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang kumpanya. Hayaan mo siyang sumubok, wika ni Nanay Rosa habang naglalakad palabas ng kwarto. Pero tandaan mo, Lina, may mga lihim ang iyong ama na hindi pa natutuklasan ni Dante. Mga lihim na magsisilbing kalasag mo sa darating na labanan. Naiwang mag-isa si Lina, ang mga salita ni Nanay Rosa ay nag-iwan ng isang bagong palaisipan sa kaniyang isip. Anong lihim? Ano ang hindi niya alam tungkol sa kaniyang yumaong ama? Si Don Manuel? Dahan-dahan niyang hinipo ang kaniyang bruised cheek sa salamin. Ang hapdi ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kumpas ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ngunit bago pa man niya tuluyang maipikit ang kaniyang mga mata,
Ang tunog ng isang bagong mensahe sa kaniyang telepono ay pumunit sa katahimikan. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang litrato. Pagkaakita ni Lina sa litrato, tila tumigil ang pagtibok ng kaniyang puso. Ito ay isang lumang dokumento. May piraso ng papel na may sulat kamay ng kaniyang ama at sa ilalim nito ay isang pangalang hindi niya inaasahang makikita. Sino ang taong ito na matagal nang itinatago ni Don Manuel mula sa kaniya? At ano ang kinalaman nito sa pagbagsak ni Dante? Mahal kita, Lina. Pangako, pagdating ng araw, hindi mo na kailangang magtrabaho mo ng ganito. Ang mga salitang iyon ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Lina habang hawak niya ang isang lumang puting polo shirt. Ang tela nito ay kupas na. Ang kwelyo ay sarnisado na sa katandaan. At mayroon pa itong maliit na mantsa ng tinta sa bulsa. Isang mantsa na nakuha ni Dante noong gabing tinapos nila ang kanilang unang business proposal sa isang maliit at mainit na apartment sa tapat ng riles ng tren. Dahan-dahang hinaplos ni Lina ang sarnisadong tela. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, tila hinihila siya ng kanyang gunita pabalik sa panahong ang tanging yaman nila ay ang pangarap at ang isa't isa. Tila bumabalik ang init ng araw 10 taon na ang nakalilipas. Maingay ang paligid noon, amoy usok ng tambutso at pritong isda mula sa kapitbahay. Nakita ni Lina ang kanyang sarili. Mas bata, mas payat, at laging may bakas ng harina sa kanyang mga braso dahil sa pagtatrabaho sa isang panaderya sa umaga, bago pumasok bilang kahera sa gabi. Lahat ng kanyang kinikita, bawat sentimo ng kanyang pagod, ay inilalagay niya sa isang lumang lata ng biskwit, ang pondo para sa pangarap ni Dante. Kaya natin ito, Dante. Bulong ng batang Lina sa kanyang alaala habang tinatanggal ang kanyang gintong kwintas, ang tanging pamana ng kanyang ina, upang isanla ito para sa paunang bayad ng kumpanya. Naniniwala ako sa iyo. Naalala niya kung paanong ang mga mata ni Dante ay nagniningning pa noon sa pasasalamat. Kung paanong ang bawat subo nila ng tuyo at kanin ay tila isang piging dahil puno sila ng pag-asa. Sa mga panahong yon, si Lina ang kanyang sandigan, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Lina sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang lamig ng aircon sa loob ng malawak na walk-in closet. Ang polo shirt na hawak niya ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang mantsa sa kanyang marangyang buhay ngayon. Ang lalaking nangako sa kanya sa tapat ng riles ng tren ay matagal na palang namatay, pinalitan ng isang halimaw na nilamon ng kasakiman at ng mapanlinlang na yakap ng ibang babae. Ang sakit ay hindi na isang biglaang saksak sa dibdib. Ito ay naging isang malalim at nanunuot na kirot, parang isang sugat na hindi hinayaang gumaling dahil paulit-ulit na binubudburan ng asin. Naglakad si Lina patungo sa malawak na terrace ng kaniyang silid. Ang hangin ng madaling araw ay tuyo at malamig. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Kumuha siya ng isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa isang pitik, ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim. Tila isang mapanuksong demonyo. Idiniit niya ang apoy sa dulo ng lumang polo shirt. Ang tela ay mabilis na nilamon ng init. Ang amoy ng nasusunog na sinulid ay humalo sa samyo ng mga bulaklak sa hardin, isang mabahong paalala ng isang patay na nakaraan. Pinanood ni Lina ang pagtupok ng apoy sa huling alaala ng kaniyang katangahan. Ang mga abo ay dahan-dahang tinangay ng hangin. Naglalaho sa kadiliman ng Forbes Park. Wala na, Dante, bulong niya sa hangin. Kasabay ng abong ito, tinutupok ko na rin ang huling piraso ng pagmamahal na itinira ko para sa'yo. Papasok na sana siya sa loob nang muli niyang maalala ang mensaheng natanggap kanina, ang litrato ng dokumento, ang pangalang Arman. Sino si Arman? At bakit tila may kaugnayan ito
sa huling habilin ng kaniyang ama na hindi kailanman nabanggit sa kanya. Naglakad siya patungo sa kanyang mesa at binuksan ang isang lihim na drawer na tanging siya lamang ang nakakaalam ng kombinasyon. Doon, sa ilalim ng mga legal na dokumento ng kumpanya, ay may isang lumang itim na notebook na pag-aari ng kanyang ama, si Don Manuel. Binuklat niya ang mga pahina hanggang sa makarating siya sa pinakahuling bahagi. Doon, nakasulat sa madiin at tila nagmamadaling panulat ng kanyang ama ay ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Lina, kung dumating ang araw na hindi mo na kayang pasanin ang bigat ng korona, hanapin mo si Arman. Siya ang may hawak ng susi sa tunay na katotohanan tungkol sa iyong asawa. Huwag kang magtitiwala sa mga ngiting may kapalit na interes. Nanginig ang mga kamay ni Lina. Alam ba ng kanyang ama ang lahat ng ito noon pa man? Hinayaan ba siyang magpakasal kay Dante upang matutunan ng isang masakit na leksyon o may mas malalim pang dahilan kung bakit pinili ng kanyang amang manahimik hanggang sa kanyang huling hininga? Biglang tumunog ang telepono ni Lina. Isang tawag mula sa kanyang abogado, si Attorney Castillo. Lina, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng abogado ay seryoso at may halong kaba. May nangyari sa opisina. Ang ilang mga file tungkol sa merger 10 taon na ang nakalilipas. Nawawala ang mga ito at may nakakita kay Dante na umaaligid sa building bago ang ulan kagabi. Napatitig si Lina sa kawalan. Ang kanyang kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi pa tapos si Dante at tila ang nakaraan na pilit niyang sinusunog ay meron pang mga multong hindi pa handang manahimik. Sino ang huling humawak ng mga file na yon, attorney? Tanong ni Lina. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang dating empleyado, Lina. Ang pangalan niya ay Arman. Lina, nasaan ang konsensya mo? Ang asawa ay asawa pa rin kahit anong pagkakamali ang nagawa niya. Hindi ka pinalaki ng magulang mo para maging ganyan kabase at kawalang puso. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumapailan lang sa loob ng malawak na sala. Bawat salita ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Lina. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid, suot ang kaniyang itim na bestida at ang kaniyang paboritong rosaryo na nakasabit sa kaniyang leeg. Isang balatkayo ng kabanalan sa gitna ng isang maruming layunin. Sa tabi niya ay nakayuko si Dante. Tila isang batang pinapagalitan, ngunit sa ilalim ng kaniyang mga pilikmata ay ang mapanlinlang na ngiti ng isang taong alam na nananalo siya sa aspeto ng emosyon. At sa kabilang panig, si Selena ay nakaupo ng dahan-dahan. Ang kaniyang kamay ay nakapatong sa kaniyang tiyan na tila ba mayroon itong iniingatang ginto. Dahan-dahang inilapag ni Lina ang baso ng gatas na inihanda niya para kay Gio. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa kaniyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, si Doña Remedios ang itinuring niyang sariling ina. Ipinagluluto niya ito, binibilhan ng mga gamot at pinakikinggan ang lahat ng reklamo nito sa buhay ng walang kibo. Ngunit ngayon, ang babaeng pinagsilbihan niya ay tila isang ahas na naglalabas ng kamandag sa kaniyang harapan. Inay, pinalayas niya kami sa gitna ng ulan. Sumbong ni Dante, ang boses ay sadyang ginawang garalgal upang makuha ang simpatya ng kumpol ng mga katulong na nakikinig sa gilid. Wala siyang pakialam kung may matutuluyan ba kami o wala. Ganyan na ba siya katigas? Lina, magmano ka sa akin at humingi ka ng tawad sa asawa mo. Utos ni Remedios, ang kaniyang mga mata ay naniningkit. Ang pag-aasawa ay pagsasakripisyo. Kung nagkamali si Dante, tungkulin mong intindihin siya dahil ikaw ang asawa. Hindi ka dapat nagpapadala sa selos. Tingnan mo ang kalagayan ng babaeng ito. May dinadala siyang buhay, Lina. Gusto mo bang maging mamamatay tao dahil sa sama ng loob mo?
Tila tumigil ang mundo ni Lina sa huling pangungusap ng matanda. Tumingin siya kay Selena na ngayon ay naglalabas na ng mga pekeng luha. Dinadala, ano ang ibig ninyong sabihin? Buntis ako, Lina, mahinang sabi ni Selena, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pag-arte. Hindi ko naman gustong mangyari ito, pero nangyari na. Sana ay huwag mong idamay ang anak namin ni Dante sa galit mo. Kailangan niya ng maayos na kapaligiran. Kailangan niya ng bahay na ito. Ang bawat salita ni Selena ay tila mga patak ng asido sa puso ni Lina. Ang kaniyang sikmura ay bumaliktad sa tindi ng pandidiri. Nararamdaman niya ang init na umaakyat sa kaniyang mukha. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang sakit. Ito ba ang premyo ng kaniyang pagiging mabuting asawa? Isang bata mula sa kataksilan na gagamitin pa upang agawin ang kanyang tahanan. Tumingin si Lina kay Dante na ngayon ay lumapit sa kanya ng may mapang-aping awang nakapinta sa mukha. Lina, please, isipin mo ang bata. Hindi naman tayo kailangang maghiwalay. Pwede namang manatili rito si Selena sa kabilang kwarto. Magiging isang pamilya pa rin tayo. Para na rin kay Gio, para hindi siya lumaking walang ama. Isang pamilya? Bulong ni Lina. Ang kaniyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa sementeryo. Gusto ninyong tumira rito, ang babaeng sumira sa pagsasama natin. Habang ako ang nagbabayad ng lahat ng gastusin? Dante, nasaan ang hiya mo? Wala kang karapatang magsalita tungkol sa hiya. Sigaw ni Remedios, sabay hampas ng kaniyang palad sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang mga alahas sa kahoy ay tila isang babala. Ang lahat ng mayroon ka ay galing sa pagiging asawa mo kay Dante. Kung wala siya, isa ka lang kahera sa panaderya hanggang na ngayon. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa amin. Humakbang ng pabalik si Lina. Ang kaniyang puso ay nadudurog hindi dahil sa pangungulila kay Dante, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong itinuring niyang pamilya ay hinding-hindi siya itinuring na higit pa sa isang kasangkapan. Ang bawat pagmamano niya kay Remedios, ang bawat sakripisyo niya para sa karir ni Dante, lahat ay itinapon sa basura sa isang iglap. Dahan-dahang iniangat ni Lina ang kaniyang ulo. Ang kaniyang mga mata ay tuyo, ngunit ang kaniyang titig ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa hangin. Remedios, tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Ang bahay na ito, ang kumpanyang kinatatayuan ni Dante, at maging ang telang suot ninyo ngayon, lahat ay galing sa aking ama. At simula ngayong gabi, bawat sentimong ninakaw ninyo ay sisingilin ko. Lumingon siya kay Selena nang may mapanguyam na tingin. Kung buntis ka man, Selena, sana ay ipanalangin mo na ang batang iyan ay hindi magmana ng ugali ng kanyang ama. Dahil sa bahay na ito, walang lugar ang mga magnanakaw at manlilinlang. Anong sinabi mo? Susugod sana si Dante ngunit hinarangan siya ni Nanay Rosa na kanina pa nakatayo sa dilim. Huwag mong susubukang hawakan ang aking alaga, Dante. Wika ni Nanay Rosa, ang boses ay malalim at puno ng banta. Hindi mo kilala ang mga dokumentong hawak ko. Napatigil si Dante, ang kanyang mukha ay muling nakitaan ng takot. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang intercom sa may gate. Ang boses ng security guard ay narinig sa buong sala. Ma'am Lina, mayroon pong isang lalaki sa labas. Ang pangalan niya ay Arman. Sabi niya, may dala siyang subpoena para kay Sir Dante tungkol sa nakaraang merger. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang mukha ni Dante ay nawalan ng kulay at si Selena ay tila nakalimutan ng kanyang pag-arte sa tiyan. Lumingon si Lina kay Dante, isang matamis ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang dumating na ang unang bahagi ng iyong karma, Dante. Handa ka na bang harapin si Arman? Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na pumasok sa silid na ito? Guard, ilabas ang babaeng ito.
Hindi ito palengke para pasukin ng kahit na sino. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom, puno ng kaba na pilit ikinukubli ng kanyang pangungutya. Nakatayo siya sa harap ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw nito habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Sa kabilang dulo, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nagpapalitan ng mga nagtatakang tingin, ngunit si Lina ay hindi natinag. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa bakanting upuan sa gitna. Ang bawat hakbang ng kaniyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang matalim na ritmo ng orasan na nagbibilang ng nalalapit na katapusan ni Dante. Wala na ang kaniyang simpleng duster. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng navy blue na suit na sadyang idinisenyo para sa isang babaeng handang mamuno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng awtoridad at malamig na determinasyon. Lina, stop this nonsense. Umuwi ka na lang at asikasuhin ang anak mo. Huwag kang magpahiyang dito. Muling bulyaw ni Dante. Ang kaniyang boses ay bahagyang pumiyok sa tindi ng tensyon. Dahan-dahang inilapag ni Lina ang kaniyang leather na briefcase sa mesa. Ang tunog ng pagdampi ng bag sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako narito bilang asawa mo, Dante. Narito ako bilang kinatawan ng Manuel Santos Trust Fund, ang may-ari ng 60% ng stocks ng kumpanyang ito. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Ang mga direktor na dati ay tumitingin kay Lina bilang isang hamak na may bahay lamang ay tila biglang nagising. Si Don Ricardo, ang pinakamatandang miyembro ng board, ay nag-ayos ng kanyang salamin at tinitigan si Lina ng may bagong respeto. Anong ibig mong sabihin, Ija? Tanong ng matanda. Binuksan ni Lina ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na folder. Sa loob ng 5 taon, ginamit ni Dante ang pondo ng kumpanya para sa kaniyang pansariling luho. Narito ang mga dokumento, mga resibo ng mamahaling alahas, mga condo unit na nakapangalan sa isang silin na merkado at ang mga peking liquidation reports na ipinapasa niya sa inyo buwan-buwan. Lies! Gawa-gawa lang ang lahat ng iyan. Sinisiraan mo lang ako dahil nag-away tayo. Sigaw ni Dante habang ang pawis ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang noo. Sinubukan niyang abutin ang mga papel, ngunit mabilis itong iniharang ni Lina. Ang mga file na ito ay galing sa internal audit na ginawa ni Arman bago siya pilit na pinag-resign ni Dante. Patuloy ni Lina, ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang punyal. At narito rin ang ebidensya ng paglipat ng pondo mula sa merger 10 taon na ang nakalilipas patungo sa isang offshore account. Dante, hindi mo lang ako niloko bilang asawa. Ninakawan mo rin ang bawat taong nasa loob ng silid na ito. Napaupo si Dante sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa putla. Ang mga direktor ay nagsimulang magbasa sa mga dokumentong ipinamahagi ni Lina. Ang mga mura at galit na reaksyon ng mga ito ay tila isang musikang kay sarap pakinggan para kay Lina. Base sa bylaws ng kumpanya, wika ni Lina habang tumatayo at humaharap sa board. Ang sinumang opisyal na mapapatunayang nagnanakaw sa pondo ng korporasyon ay dapat tanggalin sa pwesto ng may kagyat na epekto. At bilang majority stockholder, itinalaga ko ang aking sarili bilang pansamantalang chairperson at CEO. Hindi mo pwedeng gawin ito. Huling hirit ni Dante, ngunit ang kaniyang tinig ay wala ng kapangyarihan. Wala kang alam sa negosyo. Marami akong alam, Dante. Mas marami pa sa inaakala mo. Tugon ni Lina habang tinititigan ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kaniyang sarili. Ang tanging hindi ko alam ay kung paano mo natiis na maging ganiyan kadumi. Sa isang iglap, pumasok ang mga security officers ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi si Lina ang kanilang kinuha. Lumapit sila kay Dante at pinalibutan ito.
Ang dating hari ng kumpanya ay tila naging isang maliit na bata habang pilit siyang itinatayo mula sa kanyang upuan. Ang kahihiyan sa kanyang mukha ay sapat na upang mapawi ang ilan sa mga sugat sa puso ni Lina. Nang tuluyan ng mailabas si Dante sa boardroom, namayani ang isang mabigat ngunit malinis na katahimikan. Isa-isang tumayo ang mga board members at tumango kay Lina bilang pagkilala sa kanyang bagong posisyon. Nang maiwan ng mag-isa sa silid, dahan-dahang naglakad si Lina patungo sa malaking upuan sa dulo ng mesa. Ang upuan na dating inuokupa ni Dante at bago iyon ng kaniyang ama. Marahan niyang hinaplos ang makinis na sandalan nito. Ramdam niya ang lamig ng balat ng upuan, isang paalala ng bigat ng responsibilidad na kaniyang pinasan. Naupo si Lina at ipinikit ang kaniyang mga mata. Huminga siya ng malalim, hinahayaang punuin ng kaniyang baga ang hangin ng tagumpay. Papa, bulong niya sa katahimikan, nakuha ko na ang para sa amin ni Gio. Hindi ko nahahayaang may humamak sa amin muli. Ngunit sa gitna ng kaniyang panandaliang kapayapaan, napansin ni Lina ang isang maliit na note sa ilalim ng kaniyang laptop. Isang sulat kamay na hindi pamilyar sa kanya, ngunit may kalakip na isang maliit na susi. Hindi lang si Dante ang kalaban mo sa loob ng kumpanyang ito. Mag-ingat ka sa mga nakangiti sa iyo ngayon. Sino ang nag-iwan ng sulat na ito? At bakit tila may isang lihim na alyansa na gumagalaw sa dilim na pilit siyang binabalaan? Akala mo ba sasamahan kita sa hirap, Dante? I promise to be with a CEO, not a beggar. Tingnan mo ang lugar na ito. Parang kulungan ng daga. Paano mo nasisikmurang patuloyin ako rito? Ang boses ni Selena ay kasing talim ng basag na bote habang inililibot niya ang kaniyang paningin sa maliit at madilim na kwarto ng isang mumurahing boarding house sa labas ng lungsod. Ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ay humahalo sa singaw ng kanal mula sa labas ng bintana. Ang tanging nagbibigay ng kaunting hangin ay ang isang luma at kalawanging electric fan na umiikot ng mabagal at may kasamang kakaibang langit-ngit na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong makina. Nakatayo si Dante sa gitna ng silid. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay basang-basa na ng pawis at may mga mantsa na ng dumi. Wala na ang kanyang tindig na puno ng yabang. Ang kaniyang mga balikat ay nakalaylay at ang kaniyang mga mata ay puno ng pait. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na dati ay pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ngayon ay hindi man lang makabili ng isang disenteng hapunan. Ang miro ng karangyaan ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat hakbang nila sa loob ng maliit na silid ay nagdudulot ng mahinang tunog mula sa sahig na tila ba anumang oras ay bibigay ito sa ilalim ng kanilang bigat. Ang tanging gamit na natira sa kanila ay ang dalawang maleta na puno ng mga damit na wala na ring halaga sa gitna ng ganitong kahirapan. Tumigil ka na, Selena. Akala mo ba gusto ko ito? Bulyaw ni Dante, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng dating bagsik. Ito ay boses na lamang ng isang sugatang hayop na pilit na nanunumbat. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ninakawan ko ang sarili kong asawa. Sinira ko ang pangalan ko. Lahat dahil sa mga hiling mo. Ngayong wala na tayong pera, ganyan ka na magsalita. Dahil tanga ka! Sigaw ni Selena sabay hagis ng kanyang mamahaling takong sa pader. Ang tunog ng pagtama ng sapatos sa manipis na kahoy ay tila isang mariing tuldok sa kanilang pag-aaway. You were supposed to be smart, Dante. Sabi mo hawak mo sa leeg si Lina. Pero ano, pinagmukha ka lang niyang tanga sa harap ng lahat. At ngayon, paano na ang baby? Gusto mo bang lumaki ang anak mo sa ganitong kaduming lugar? Hinawakan ni Selena ang kaniyang tiyan nang may matinding panggigigil. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mga luhang lumabas sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng purong kasakiman na nawawalan ng biktima. Dahan-dahang lumapit si Dante sa kanya. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagsusumamo na may halong pandidiri sa sarili. Maghintay ka lang, Selena.
May mga kaibigan pa ako sa loob. Hindi hahayaan ni Don Ricardo na basta-basta na lang ako matanggal. May paraan pa. Babawiin ko ang lahat. Kaibigan? Tumawa si Selena ng mapait. Isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Wala kang kaibigan, Dante. Meron ka lang mga kasosyo hanggat may pera ka. Ngayong basahan ka na. Kahit anino mo ay iiwan ka rin. Samantala, sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng CEO, nakaupo si Lina sa harap ng malawak na bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nakakalat sa ibaba. Isang paalala ng kapangyarihang muli niyang hawak. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Dahan-dahan niyang kinuha ang frame ng litrato na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Litrato yon ni Gio, ang kanyang anak, na masayang tumatawa habang karga-karga niya. Ang dalisay na kaligayahan sa mukha ng bata ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban na ito. Hinaplos ni Lina ang mukha ng anak sa litrato. Gagawin ko ang lahat, anak. Hindi ko hahayaang maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Muli niyang tiningnan ang misteryosong susi at ang note na natagpuan niya kanina. Ang bawat titik ng mensahe ay tila isang babala na paulit-ulit na tumitibok sa kaniyang isipan. Mag-ingat ka sa mga nakangiti sa iyo ngayon. Tumayo si Lina at lumapit sa isang lumang vault na nakatago sa likod ng isang painting ng kaniyang ama. Gamit ang misteryosong susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng maliit na bakal na kahon. Ang tunog ng mga mekanismo sa loob ng vault ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Naghahanda sa kanya sa katotohanang matagal nang itinago. Sa loob ng vault, walang ginto o pera. Sa halip, mayroong isang selyadong sobre na may nakasulat na, "Para kay Lina." Sa oras ng kanyang pag-iisa, nang buksan ni Lina ang sobre, isang lumang larawan ang lumabas. Ito ay larawan ng kanyang ama, kasama ang isang batang lalaki na may malulungkot na mata. At sa likod ng larawan, may isang maikling pangungusap na nagpabilis sa tibok ng kumpas ng kaniyang puso. Ang tunay na kaaway ay hindi ang taong lantarang nagnanakaw, kundi ang taong nagmamasid habang ikaw ay nahuhulog. Napatitig si Lina sa larawan ng bata. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, isang pamilyar na tila nakita na niya kamakailan lamang. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Ang kanyang bago at pinagkakatiwalaang sekretary ay pumasok. May dalang kape. Ang lalaki ay ngumiti ng banayad kay Lina. Ang mga mata nito ay tila puno ng malasakit. "Ma'am Lina, masyado na po kayong nagtatrabaho ng huli. Kailangan nyo na ring magpahinga." Wika nito sa isang boses na malambot at nakapakakalma. Tiningnan ni Lina ang sekretary. Pagkatapos ay muling sinulyapan ang larawan sa kaniyang kamay. Ang kaniyang hininga ay tila nabitawan sa hangin. Ang sekretary na nakatayo sa harap niya ay may parehong peklat sa gilid ng kaniyang kilay, tulad ng batang nasa larawan ng kaniyang ama. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit siya ang ipinadala upang maging kanang kamay ni Lina sa gitna ng kaguluhang ito? "Mama, galit ba si Papa sa akin? Kaya ba hindi na siya bumabalik dito?" Ang tanong ni Gio ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Lina. Nakaupo ang bata sa sahig ng kaniyang malawak na silid laruan. Hawak ang isang maliit na kotseng de laro na dati ay laging nilalaro nilang mag-ama. Ang mga mata ng kaniyang anak ay puno ng kalituhan at isang uri ng lungkot na hindi dapat nararanasan ng isang bata sa kaniyang edad. Dahan-dahang lumapit si Lina at lumuhod sa tabi ng anak. Inabot niya ang maliit na kamay ni Gio. Ang balat nito ay kasing lambot ng seda, isang matinding kontraste sa magaspang at marahas na mundong pilit niyang ikinukubli sa bata. Nararamdaman ni Lina ang panginginig ng kanyang sariling labi. Nais niyang sabihin ang katotohanan na ang kanyang ama ay isang lalaking mas pinili ang sariling luho kaysa sa kanya.
Ngunit ang bawat titik ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi galit si Papa sa'yo, anak. Pagsisinungaling ni Lina, ang boses ay sadyang pinatitibay kahit na ang kaniyang kalooban ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Masyado lang siyang maraming ginagawa. Kailangan niya lang munang magpahinga sa malayo. Pero sabi ni Nanay Remedios sa telepono kanina, ikaw daw ang nagpalayas kay Papa. Muling wika ni Gio, ang kaniyang boses ay nanginginig na sa nagbabadyang mga luha. Sabi niya, masama ka daw na asawa. Ang galit na kanina pa sinusubukang supilin ni Lina ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinaluan ng matinding pangungulila para sa kanyang anak. Ang laso ni Remedios ay umabot na maging sa isipan ng isang inosenteng bata. Hinila ni Lina si Gio sa isang mahigpit na yakap, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ng anak habang hinahayaang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Nanay Rosa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pait habang pinapanood ang mag-ina. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa carpet ay tila isang marahang buntong hininga. Lumapit ang matanda at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lina. Ang katotohanan ay isang gamot na mapait, Lina. Pero ito lang ang makakapagpagaling sa sugat na iniwan ni Dante. Mahinang bulong ni Nanay Rosa. Huwag mong hayaang ang kasinungalingan ng ibang tao ang humubog sa pagkatao ng apo ko. Tumango si Lina, pinunasan ang kanyang mga mata at hinarap ang anak. Gio, makinig ka kay Mama. Minsan, ang mga matatanda ay nagkakamali. At kapag ang pagkakamali ay sobra na, kailangan nating gumawa ng mahirap na desisyon para protektahan ang mga taong mahal natin. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Dahil gusto kong lumaki ka sa isang bahay na puno ng katotohanan, hindi ng mga lihim. Hindi lubos na nauunawaan ni Gio ang mga salita ng ina, ngunit ang init ng yakap ni Lina at ang katatagan ng boses nito ay tila sapat na upang pakalmahin ang kanyang maliit na puso. Dahan-dahang isinandal ng bata ang kanyang ulo sa dibdib ni Lina. Ang kanyang paghinga ay naging regular na muli. Nang makatulog si Gio, dahan-dahan siyang inihiga ni Lina sa kama. Habang pinagmamasdan ng anak, muling nagbalik sa kanyang isipan ang sekretary na si Caleb. Ang imahe ng peklat sa kilay nito at ang larawang iniwan ng kanyang ama ay tila isang palaisipang hindi niya magawang buuin. Bumalik si Lina sa kanyang opisina sa loob ng bahay at muling binuksan ang computer. Sinimulan niyang hanapin ang background ni Caleb. Ngunit sa bawat click ng mouse, tila lalong lumalalim ang misteryo. Walang record si Caleb bago ang 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga credential ay tila masyadong perpekto. Parang isang kwentong sadyang isinulat para paniwalaan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Dante ang lumitaw sa screen. Ngunit wala na ang kaniyang dating ayos. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik at may hawak siyang isang pamilyar na bagay. Ang paboritong kumot ni Gio na nawawala simula pa kaninang umaga. Lina, akala mo ba ay nanalo ka na? Ang boses ni Dante ay puno ng panganib. Isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang akala mo bang protektado ang anak mo sa loob ng mansyong yan? Tandaan mo, ako pa rin ang ama niya. At ang isang ama ay laging nakakahanap ng paraan para makuha ang kaniyang pag-aari. Naramdaman ni Lina ang panlalamig ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang hininga ay tila naputol habang nakatingin sa kumot na hawak ni Dante. Anong ginawa mo, Dante? Paano mo nakuha ang gamit ni Gio? Ito ay babala lang, Lina. Isang maliit na paalala na ang mga gwardiya mo ay may presyo rin. Tumawa ng mapait si Dante bago pinatay ang tawag. Mabilis na tumakbo si Lina patungo sa silid ni Gio. Ang kaniyang puso ay tila lalabas sa kaniyang dibdib. Ngunit sa kaniyang pagmamadali, nabangga niya si Caleb
nakakapasok lang ng bahay upang ihatid ang ilang urgent na dokumento. "Ma'am Lina, anong nangyayari?" tanong ni Caleb. Mabilis na hinawakan ang braso ni Lina upang hindi ito matumba. Tiningnan ni Lina ang mga mata ni Caleb, ang mga matang katulad ng sa bata sa larawan. Sa gitna ng kaniyang takot at pag-aalinlangan, isang katanungan ang sumigaw sa kaniyang isipan. Mapagkakatiwalaan ba niya ang lalaking ito o ito ang huling bitag na inihanda para sa kaniyang tuluyang pagbagsak? Hindi ka pinalaki ng tatay mo para maging biktima, Lina. Pinili niyang itago ang tinik para matuto kang humawak ng rosas nang hindi nasusugatan. Ang boses ni Nanay Rosa ay nanginginig sa lalim ng emosyon habang nakatayo siya sa pintuan ng silid-aklatan ni Don Manuel. Sa loob ng silid, ang amoy ng lumang papel at selyadong wax ay tila nagdadala ng bigat ng mga dekadang lihim. Nakaupo si Lina sa sahig, sa tabi ng isang lihim na compartment sa ilalim ng desk ng kaniyang ama, na ngayon lamang niya nabuksan gamit ang misteryosong susi. Sa kaniyang kandungan ay nakalatag ang isang makapal na balumbon ng mga sulat. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kaniyang ama. Mga salitang hindi kailanman nasabi ng malakas, mga pagsisisi na ibinaon sa limot, at isang katotohanang mas masakit pa sa sampal ni Dante. Nanginginig ang mga daliri ni Lina habang binabasa ang isang partikular na bahagi. "Lina, patawarin mo ako. Noong pinayagan kong mapangasawa mo si Dante, alam kong siya ay isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Ngunit kailangan ko siya. Kailangan kong magkaroon ka ng proteksyon laban sa mas malaking panganib na hindi mo nakikita." "Anong panganib, Nanay Rosa?" tanong ni Lina. Ang boses ay bahagyang pabulong dahil sa tindi ng kaba. "Bakit hinayaan ni Papa na masira ang buhay ko sa piling ng taong yon para lang sa proteksyon?" Dahan-dahang lumapit ang matanda at naupo sa tabi ni Lina. Ang tunog ng kanyang pag-upo ay sinabayan ng marahang pag-ihip ng hangin sa labas na tila bumubulong ng mga pangalan ng nakaraan. "Ang kumpanya, Lina, hindi ito itinayo ng iyong ama nang mag-isa. May kasosyo siya noon, ang ama ni Arman. Isang pagkakamali ang nagawa ni Don Manuel na nagdulot ng kamatayan ng pamilya ni Arman. Si Dante, siya ang ginamit ng iyong ama bilang panangga sa mga taong gustong maghiganti sa pamilya Santos." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lina. Ang kanyang hininga ay naging gulo-gulo. Ibig sabihin, ang kanyang buong marriage ay isang transaksyon, isang sakripisyo para sa kaligtasan ng kumpanya. "At si Caleb?" tanong ni Lina. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-uugnay ng mga tuldok. Sino siya sa kwentong ito? Bago pa makasagot si Nanay Rosa, isang marahang katok ang narinig sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Caleb. Ang kaniyang mukha ay seryoso at ang kaniyang mga mata ay tila may dalang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng salita. "Ma'am Lina," wika ni Caleb, ang boses ay baritono at puno ng respeto. Hindi na kailangang sumagot ni Nanay Rosa. Ako na ang magsasabi ng totoo. Ang batang nasa larawan. Ako iyon. Ako ang kapatid ni Arman. Ang batang naiwan noong gumuho ang mundo ng pamilya namin dahil sa isang pirma ng iyong ama. Tumayo si Lina ng biglaan. Ang mga papel sa kanyang kandungan ay nagkalat sa sahig na tila mga tuyong dahon. Ibig sabihin, narito ka para maghiganti? Narito ka para tapusin ang sinimulan ni Dante? Hindi sumagot si Caleb ng agad. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang isang sulat na nahulog sa paanan ni Lina. "Narito ako dahil sa utang na loob, ma'am. Noong mamatay ang mga magulang ko, lihim kaming pinag-aral at binantayan ng iyong ama. Ang galit ni Arman ay hindi humuhupa, pero ang utos ni Don Manuel sa akin bago siya mamatay ay malinaw. Protektahan mo si Lina mula sa kanyang asawa at mula sa sarili mong kapatid." Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging kasing bigat ng isang sumpa.
Nararamdaman ni Lina ang init ng luhang dumadaloy sa kaniyang pisngi, hindi na para kay Dante, kundi para sa kaniyang ama na hanggang sa huling sandali ay binalot siya ng proteksyong gawa sa kasinungalingan. Lina! Muling tawag ni Caleb at sa pagkakataong ito, lumambot ang kaniyang tinig. Ang kumot ni Gio na hawak ni Dante, hindi niya nakuha yon dahil nakapasok siya rito. Kinuha yon ni Arman para takutin ka. Gusto niyang mawala ka sa focus para mabawi ni Dante ang kumpanya at sa huli ay makuha ni Arman ang lahat. Napatitig si Lina kay Caleb. Ang lalaking ito na itinuturing niyang banyaga ay siya palang anghel na de la Guardia na itinalaga ng kanyang ama sa dilim. Ngunit sa gitna ng paghahayag na ito, isang mas malaking pangamba ang lumitaw. Kung ganoon, nasa panganib si Gio. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay punong-puno ng takot ng isang ina. Nasa panganib tayong lahat, Lina, sagot ni Caleb habang hinahawakan ang kaniyang baril na nakatago sa ilalim ng kaniyang coat. Dahil sa mga oras na ito, papunta na rito si Dante kasama ang mga tauhan ni Arman. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa paglilinis ng nakaraan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang katahimikan ay binalot ng isang nakabibinging kadiliman. At sa di kalayuan, narinig ni Lina ang marahang kalansing ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Hindi yon ang tunog ng susi, kundi ang tunog ng isang taong pilit na pumapasok nang walang pahintulot. Naramdaman ni Lina ang isang matigas at mainit na kamay na humawak sa kaniyang braso. Huwag kang bibitiw, Lina! Bulong ni Caleb sa kaniyang tenga. Dito tayo magkakaalaman kung sino ang tunay na magmamana ng lahat. Lina, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Huwag mong hayaang mamatay ako rito sa labas. Ang boses ni Dante ay hindi na ang boses ng haring nanunupil. Wala na ang talim ng kaniyang pangungutya o ang bigat ng kaniyang pagyayabang. Ngayon, ang kaniyang tinig ay basag, nanginginig sa takot, at tila isang basang-basahan na pilit na sumasamo sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita niya ay dinadala ng malamig na simoy ng hangin patungo sa loob ng silid-aklatan, kung saan nakatayo si Lina sa gitna ng kawalan. Tila isang estatwang hindi na marunong makaramdam ng habag. Nakatayo si Lina sa gitna ng silid na binuo ng kaniyang ama para sa kaniyang proteksyon. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat dingding ay tila lumiliit, tila sumasakal sa kaniyang paghinga. Hawak pa rin niya ang mga liham ni Don Manuel, ang mga papel na nagpatunay na ang kaniyang buhay ay isang serye ng mga transaksyon. At ang lalaking nasa labas ng pinto ay ang bayad na pinili ng kanyang ama para sa kanyang kaligtasan. Ang irony ay tila isang mapait na lason sa kanyang lalamunan. Ang lalaking pilit na pumapasok ngayon ay ang siya ring lalaking nagnakaw ng kanyang dangal at ngayon ay humihingi ng awa sa pangalan ng pag-ibig na kailanman ay hindi naman naging totoo. Naramdaman ni Lina ang mabilis na pagdaloy ng pawis sa kaniyang likuran. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang napipintong trahedya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit sa lahat ng tao, ang kaniyang sariling ama ang naglagay sa kaniya sa bitag na ito. Ang bawat alaala ng kanilang kasal, ang puting belo, ang mga pangako sa dambana, ang bawat halik na akala niya ay totoo, ay unt-unting nagiging abo sa kanyang isipan. Pinalitan ng imahe ng isang negosyong nabigo. Ano ang halaga ng isang mapayapang buhay kung ang pundasyon nito ay gawa sa mga kasinungalingang kasing talim ng kuko ng isang halimaw? Bulong ni Lina sa sarili. Ang kaniyang boses ay tila isang daying na hindi marinig sa gitna ng dilim. Sa gilid niya, nanatiling tahimik si Caleb. Ang kaniyang presensya ay tila isang anino na nagbabantay. Ang kaniyang kamay ay hindi bumibitaw sa kaniyang sandata
habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pinto. Ang katahimikan ni Caleb ay kabaliktaran ng ingay sa labas. Ang kalampag ng pinto, ang mga yabag ng paa na tila nagmumula sa maraming tao, at ang pagsusumamo ni Dante na unti-unting nagiging isang banta. Lina, alam kong nariyan ka. Buksan mo ito kung ayaw mong idamay ko ang anak natin. Muling bulyaw ni Dante, at sa pagkakataong ito, ang kaniyang boses ay hinaluan ng isang desperadong galit. Hinahabol ako ng mga tauhan ni Arman. Kapag nahuli nila ako, ikaw ang sisisihin ko. Dahan-dahang lumapit si Lina sa pinto, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Caleb. Huwag, ma'am. Isa itong patibong. Hindi siya mag-isa. Kailangan ko siyang harapin, Caleb. Matigas na sabi ni Lina. Ang kaniyang mga mata ay tuyo na sa tindi ng pagod. Hindi ako pwedeng habambuhay na nagtatago sa likod ng mga lihim ni Papa. Kung ito ang huling kabanata, gusto kong ako ang magtatapos nito. Sa isang iglap, marahas na bumukas ang pinto. Hindi dahil binuksan ito ni Lina, kundi dahil sa isang malakas na puwersa mula sa labas na nagdulot ng tunog ng nagkakapira-pirasong kahoy. Pumasok si Dante, gulo-gulo ang buhok, may sugat sa kanyang noo, at ang kanyang mamahaling polo ay punong-puno ng alikabok. Pagkakita niya kay Lina, bigla siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na nara ng may bigat na tila sumusuko na sa tadhana. Lina, please, patawarin mo ako. Hikbi ni Dante habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Lina. Nalinlang lang ako ni Arman. Sabi niya, mababawi ko ang lahat para sa atin. Para kay Gio. Pero ngayon, gusto niya akong patayin dahil hindi ko naibigay ang huling pirma mo. Tiningnan ni Lina ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ito ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ang lalaking akala niya ay kanyang bayani. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang duwag na daga na pilit na kumakapit sa kailaliman ng kaniyang sapatos. Ang pandidiri sa kaniyang puso ay higit pa sa anumang galit. Bumangon ka riyan, Dante. Malamig na utos ni Lina. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko sa iyong mga kasinungalingan. Wala kang karapatang humingi ng tawad pagkatapos mong dalhin ang panganib sa loob ng bahay na ito. Lina, hindi mo maintindihan. Sigaw ni Dante. Tumayo siya ng mabilis at hinawakan ang mga balikat ni Lina. Ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Ang tatay mo, si Don Manuel. Hindi siya ang biktima rito. Siya ang unang nagtraidor. Pinakasalan kita dahil akala ko ay mahal mo ako. Pero ang totoo, ginamit lang ako ng tatay mo para pagtakpan ang mga utang niya sa pamilya ni Arman. Kami ang biktima rito. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Lina. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ito ba ang katotohanang ayaw sabihin ni Nanay Rosa na ang kaniyang ama ay hindi lamang isang protektor, kundi isang manlalaro na ginamit ang kaniyang sariling anak bilang pusta? Sinungaling ka, bulong ni Lina, ngunit ang kaniyang boses ay wala ng tiwala. Tanungin mo ang sekretary mo, turo ni Dante kay Caleb nang may halong panunuya. Tanungin mo siya kung bakit siya narito. Hindi para protektahan ka, kundi para siguraduhin na ang lahat ng yaman ng mga santos ay babalik sa kanila. Lumingon si Lina kay Caleb. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Caleb, totoo ba? Hindi sumagot si Caleb, ngunit ang kaniyang pananahimik at ang dahan-dahang pagbaba ng kaniyang baril ay tila sapat na kumpirmasyon. Sa gitna ng katahimikang iyon, narinig nila ang marahang yabag ng mga paa mula sa hallway. Isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim. Suot ang isang itim na trench coat. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Ito si Arman, ang tunay na mastermind ng lahat ng pighati ni Lina. Tama na ang drama.
Dante? Wika ni Arman. Ang kanyang boses ay baritono at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang kabaong. Ibigay mo na ang dokumento sa akin, Lina. At baka sa pagkakataong ito, hayaan ko kayong mabuhay ng anak mo. Naramdaman ni Lina ang isang matinding lamig na dumaloy sa kaniyang mga ugat. Sa isang panig ay ang asawang nandayaya. Sa kabilang panig ay ang sekretaryong may lihim na agenda. At sa harap niya ay ang kaaway ng kaniyang pamilya. Nakatayo siya sa gitna ng isang tatsulok ng kataksilan. Dahan-dahang kinuha ni Lina ang dokumento mula sa kaniyang bag. Itinaas niya ito sa hangin. Ang puting papel ay tila isang bandila ng pagsuko sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Gusto niyo ito? Tanong ni Lina. Ang kaniyang boses ay biglang naging kalmado. Isang katahimikang nakapangingilabot. Gusto niyo ang yaman na pumatay sa kaligayahan ko? Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Lina ang isang maliit na vial ng asido mula sa kaniyang bulsa. Isang bagay na itinago niya para sa ganitong pagkakataon. Bago pa man makakilos ang sinuman, ibinuhos niya ang likido sa mga dokumento. Ang tunog ng pagkatunaw ng papel at ang usok na lumabas mula rito ay tila isang huling hininga ng kumpanya ng mga Santos. Walang makakakuha nito, deklara ni Lina. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng paninindigan. Kung ang yaman na ito ang dahilan ng lahat ng sakit, mas mabuti pang maglaho na lang ito sa harap ninyo. Ang mukha ni Arman ay namula sa galit, habang si Dante ay napasigaw sa matinding panghihinayang. Ngunit bago pa man sila makasugod kay Lina, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon, sinabayan ng pagpasok ng mga asul na ilaw na tumatagos sa bintana. Tapos na ang laro ninyo, wika ni Caleb, habang muli niyang itinataas ang kaniyang baril, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatutok na ito kay Arman. Lina, tumakbo ka na sa silid ni Gio. Ngayon din, napatakbo si Lina. Hindi na lumilingon sa likod, habang naririnig niya ang kaguluhan sa loob ng silid-aklatan. Ngunit sa kaniyang pagtakbo patungo sa kaniyang anak, isang tanong ang nananatiling umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan. Isang tanong na walang sino man ang makakasagot. Kung ang lahat ng kaniyang pinagkakatiwalaan ay may suot na maskara, paano niya malalaman kung sino ang tunay na kaibigan sa mundong puno ng mga nakangiting kaaway? Hindi sapat ang pagsunog sa papel para mabura ang mga kasalanan ng pamilya mo, Lina. Ang apoy ay tumutupok lamang sa ebidensya, ngunit ang abo ay mananatiling nakakapit sa iyong mga kamay. Ang tinig ni Arman ay tila isang malat na bulong na humahabol kay Lina habang mabilis siyang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang anak. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay naglulundag na parang isang ibong pilit kumakawala sa hawla. Ang amoy ng asido na tumunaw sa mga dokumento ay nananatili sa kanyang mga daliri, isang malansang paalala na sa loob ng isang saglit, winakasan niya ang kayamanan na pinagbuwisang buhay ng kanyang ama, ang yaman na naging mitya ng kanyang pagdurusa. Nararamdaman ni Lina ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat dingding ng mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang katayuan at seguridad, ngayon ay tila mga piping saksi sa kanyang pagkakaulila. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang bawat alaala ng kanyang ama, ang bawat ngiti ni Dante at maging ang katapatan ni Caleb ay tila mga piraso ng salamin na bumasag sa kaniyang paanan. Lina, please makinig ka. Narinig niya ang boses ni Dante mula sa malayo. Hinaluan ng ingay ng mga sapatos na nagtatakbuhan at ang marahas na tunog ng pag-aresto. Ang kalansing ng mga posas at ang awtoridad ng boses ng mga pulis
ay nagbibigay ng isang uri ng hustisya, ngunit para kay Lina, ang hustisyang ito ay may kasamang malalim na sugat. Ang kaniyang asawa, ang ama ng kaniyang anak, ay kinakaladkad palabas ng kanilang buhay sa gitna ng kahihiyan. Dali-daling binuksan ni Lina ang pinto ng silid ni Gio. Doon, sa gitna ng kama, nakita niya ang kanyang anak na nakaupo. Yakap-yakap ang kanyang tuhod habang nanginginig sa takot dahil sa ingay ng mga sirenas sa labas. Ang liwanag mula sa mga asul at pulang ilaw ng pulis ay tumatagos sa bintana, naglalaro sa mukha ng bata na tila isang malungkot na bahaghari. "Mama," hikbi ni Gio. Ang kaniyang boses ay tila isang maliit na tinig na humihingi ng saklolo sa gitna ng malawak na karagatan. Mabilis na lumapit si Lina at binuhat ang anak. Isinandal niya ang ulo ng bata sa kaniyang balikat. Hinahayaan ang mainit na hininga nito na tumama sa kaniyang leeg. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ginto, ang lahat ng stocks, at ang lahat ng katanyagan ng mga santos ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kaniyang anak, ang tanging katotohanan na natira sa kanya. "Nandito na si Mama, Gio. Hindi ka pababayaan ni Mama," bulong ni Lina habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang likod ng bata. Ang kaniyang sariling katawan ay nanginginig din, isang panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Pumasok si Nanay Rosa sa silid. Ang kaniyang mukha ay bakas, ang matinding pag-aalala. Lumapit ang matanda at niyakap silang dalawa. Ang init ng katawan ni Nanay Rosa ay tila isang kumot na nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng nanlalamig na gabi. Tapos na ang gulo, Lina. Isinakay na sila sa patrol car. Mahinang wika ni Nanay Rosa. "Si Caleb, siya ang tumawag sa mga pulis bago pa sila pumasok. Pinrotektahan niya kayo hanggang sa huli." Tumingala si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Pero nasaan siya, Nanay? Bakit hindi siya nagpakita sa akin ng totoo? Bakit kailangan pang dumanas ng ganito bago ko malaman ang lahat?" Dahil ang utos ni Don Manuel ay hindi lang para protektahan ang yaman mo, kundi para patatagin ang iyong kalooban. Paliwanag ng matanda habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Lina. Minsan, ang pinakamatinding proteksyon ay ang hayaan tayong makita ang dumi ng mundo upang matutunan nating hanapin ang sarili nating liwanag. Dahan-dahang tumayo si Lina. Karga-karga pa rin si Gio. Naglakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang ibaba. Nakita niya ang papalayong mga sasakyan ng pulis. Nakita rin niya si Caleb na nakatayo sa tabi ng gate, nakasuot pa rin ng kanyang itim na coat. Ang lalaki ay tumingala sa kanyang direksyon. Walang-walang ngiti, walang kaway, isang malalim at makahulugang titig lamang ang namagitan sa kanila bago ito tuluyang tumalikod at maglakad palayo sa kadiliman. Naramdaman ni Lina ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang pagpili sa pagitan ng pasasalamat at galit. Si Caleb ang nagligtas sa kanya, ngunit siya rin ang nagpapaalala sa kanya ng lahat ng lihim na pumatay sa kanyang tiwala. Naupo si Lina sa gilid ng kama. Ang kanyang diwa ay tila lumulutang sa pagitan ng nakaraan at ng hindi tiyak na kinabukasan. Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon, ngunit ito ay isang katahimikang may kasamang bigat. "Mama, aalis na ba tayo rito?" tanong ni Gio. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa malaking cabinet ng mga laruan na tila ba natatakot siyang maiwan ang mga ito. Huminga ng malalim si Lina. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay, ang mga kamay na sumira sa kumpanya, ang mga kamay na ngayon ay kailangan pang bumuo ng isang bagong mundo para sa kaniyang anak. "Hindi ko alam, Gio, pero kahit saan tayo pumunta, sisiguraduhin ni Mama na wala nang magsisinungaling sa atin." Sagot ni Lina, ang kaniyang boses ay puno ng isang bagong uri ng katatagan. Ngunit habang inilalapag niya ang anak, napansin ni Lina ang isang maliit na sobre na naiwan sa ilalim ng unan ni Gio.
Hindi ito sulat ni Dante. Ang selyo nito ay pamilyar. Ito ang selyo ng bangko, kung saan nakatago ang huling yaman ng kanyang ama na hindi kasama sa mga dokumentong sinunog niya. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang binubuksan ang sobre. Sa loob, mayroong isang bank draft na nagkakahalaga ng malaking halaga at isang huling mensahe mula kay Caleb. Ang yaman na sinunog mo ay ang yaman na nagmula sa kasalanan. Ang perang ito ay ang pawis at dugo ng iyong ama na itinabi niya para sa iyong bagong simula. Gamitin mo ito para layuan ang lahat ng ito. Huwag mo kaming hanapin. Napatitig si Lina sa draft. Ito ang kanyang pagkakataon para maging malaya. Ngunit sa likod ng draft, may isang maliit na marka ng dugo. Isang bakas na tila nagmula sa isang sugat na hindi pahilom. Saan nakuha ni Caleb ang perang ito? At anong sakripisyo ang ginawa niya upang matiyak na kay Lina mapupunta ang huling alas ng pamilya Santos? Ang dugo sa gilid ng tseke ay tila isang sariwang sugat na tumitibok pa rin sa paningin ni Lina. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa labas ng bintana, ang kulay rosas na liwanag nito ay tumatama sa tuyong pulang marka na tila ba isang huling pirma ng katapatan na iniwan ni Caleb. Nararamdaman ni Lina ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang uri ng panlalamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong makapal na kumot. Ang yaman na nasa kanyang kamay ay hindi lamang basta pera. Ito ay simbolo ng kalayaan, ngunit ito rin ay amoy sakripisyo. Naisip ni Lina ang mga mata ni Caleb, ang mga matang puno ng lihim at bigat, at naitanong niya sa kaniyang sarili kung anong sakit ang pinagdaanan ng lalaki para lamang matiyak na mayroon siyang matatakbuhan. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Gio sa kanyang tabi. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang manatiling matatag. Dahan-dahang tumayo si Lina at lumapit sa salamin. Ang kaniyang mukha ay bakas ang puyat. Ang kaniyang mga mata ay may bahagyang pamamaga. Ngunit wala na ang takot na dating nananahan doon. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig, kundi isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Pumasok si Nanay Rosa sa silid, may dalang mga maleta. Ang tunog ng paghila ng zipper ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Lina, handa na ang mga gamit natin. Ang sasakyan ay nasa baba na. Sigurado ka na ba sa desisyon mong iwan ang mansyong ito? Hindi ito tahanan, Nanay Rosa. Isa itong magandang kulungan, sagot ni Lina habang inilalagay ang tseke sa kaniyang bag. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bulong ng kataksilan. Ayokong lumaki si Gio sa isang lugar na puno ng multo ng kaniyang ama. Balita ko ay tuluyan ng bumigay si Selena sa presinto. Mahinang wika ni Nanay Rosa habang tinitiklop ang huling piraso ng damit. Hindi pala siya buntis. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat para makuha ang pera ni Dante. Ngayong wala ng pera si Dante, iniwan na rin niya ang lalaki at itinuro ang lahat ng ilegal na transaksyon nito para lamang makalaya siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Karma, ang salitang madalas sambitla ng mga biktima, ay tila nagkaroon ng katuparan sa pinakamabangis na paraan. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay siya ring maglalagay sa kanyang asawa sa likod ng rehas habang buhay. Nasaan si Caleb, Nanay? Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Lina. Ang kanyang tinig ay may halong pangungulila na pilit niyang itinago. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Ang huling balita ko ay dinala siya sa isang lihim na klinika. Marami siyang tinamong sugat noong harangin niya ang mga tauhan ni Arman para makatakas kayo. Sabi niya, huwag ka na raw mag-alala. Ang utang na loob niya sa iyong ama ay bayad na. Naramdaman ni Lina ang isang masakit na kurot sa kaniyang puso. Utang na loob. Ang konsepto na nagpapatakbo sa kanilang mga buhay
ay tila isang tanikala na hanggang ngayon ay hindi pa rin maputol-putol. Hindi sapat ang salamat, nanay. Kailangan ko siyang mahanap. Lina, kailangan mo munang unahin ang kaligtasan niyo ni Gio, paalala ni Nanay Rosa. Ang mga galamay ni Arman ay hindi basta-basta susuko. Ang perang hawak mo ay proteksyon, pero isa rin itong target. Naglakad sila palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang ni Lina sa marmol na sahig, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang naiiwan. Ang malaking chandelier sa sala ay hindi na nagniningning para sa kanya. Ito ay tila isang luma at maduming palamuti na lamang. Sa labas, ang sasakyan ay naghihintay. Ang usok mula sa tambutso ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng umaga. Isinakay ni Lina si Gio sa backseat. Ang bata ay nagising at tumingin sa malaking bahay sa huling pagkakataon. Mama, hindi na ba tayo babalik dito? Hindi na, Gio. Maghahanap tayo ng bagong bahay. Isang bahay na may hardin at maraming puno. Pangako ni Lina habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Pinaandar ng driver ang sasakyan. Habang papalayo sila sa Forbes Park, nakita ni Lina sa side mirror ang anino ng isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno. Kahit malayo, alam ni Lina kung sino yon. Ang tindig, ang paraan ng pagtungo ng ulo. Si Caleb. Nais ni Lina na itigil ang sasakyan, nais niyang bumaba at yakapin ang lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ngunit naalala niya ang mensahe, "Huwag mo kaming hanapin." Dahan-dahang tumalikod ang lalaki at naglakad patungo sa kakahuyan hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim at ng mga dahon. Napaluha si Lina, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ngunit habang binubuksan ni Lina ang kanyang bag upang kumuha ng tissue, may isang maliit na papel na nalaglag mula sa loob ng selyadong sobre ng bangko. Hindi ito napansin ni Lina kanina. Ito ay isang sulat kamay na hindi kay Caleb, hindi kay Don Manuel, at lalong hindi kay Dante. Ang sulat ay maikli lang, ngunit sapat na upang patigilin ang kumpas ng kanyang mundo. Ang yaman na hawak mo ay hindi sa'yo, Lina. Pinatay ng tatay mo ang kapatid ko para sa perang yan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakakulong si Arman? Nagsisimula pa lang ako. Naramdaman ni Lina ang mabilis na paglamig ng kaniyang mga daliri. Lumingon siya sa likod, ngunit ang kalsada ay wala ng tao. Ang panganib na akala niya ay naiwan na niya sa loob ng mansyon ay tila nakasakay na rin sa sasakyang kinalalagyan nila ngayon. Sino ang sumulat nito? At anong katotohanan ang pilit pang ikinukubli ng mga abo ng nakaraan? Hindi namamatay ang mga lihim, Lina. Ibinabaon lang sila sa lupa, pero ang mga ugat nito ay patuloy na gumagapang sa dilim hanggang sa masakal ang mga nabubuhay. Ang tinig ni Nanay Rosa ay tila isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob ng sasakyan kahit na sarado ang lahat ng bintana. Ang mga salitang yon ay hindi nanggaling sa sulat na hawak ni Lina, kundi mula sa mismong mga labi ng matandang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang maliit na papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto na tila ba ang papel na yon ay may dalang kuryenteng humihigop sa kanyang lakas. Nakatitig si Lina kay Nanay Rosa. Ang matanda ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa nagdaraang mga puno sa labas. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng luma at tuyong balat na nagtatago ng mga dekadang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang loob ng sasakyan ay naging kasing sikip ng isang kabaong. Ang amoy ng lavender na pabango ni Nanay Rosa na dati ay nagbibigay ng kalmante kay Lina, ngayon ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang sementeryo. Nanay, anong ibig mong sabihin? Bulong ni Lina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng kaba na tumitibok sa kanyang lalamunan. Sino ang sumulat nito? Paanong alam mo ang nakasulat dito?
bago ko pabasahin ng malakas. Dahan-dahang lumingon si Nanay Rosa. Sa kanyang mga mata ay walang makikitang galit, kundi isang malalim at nakatutunaw na pait. Dahil ako ang nag-alaga sa batang yon bago siya tuluyang naglaho, Lina. Noong panahong ang iyong ama ay abala sa pagpapalago ng kumpanya, may isang pamilyang nawalan ng lahat. Hindi lang pera, kundi buhay. Ang perang hawak mo ngayon, ang perang akala mo ay magliligtas sa inyo ni Gio, iyan ang dugong dumanak sa mga kamay ni Don Manuel. Tila tumigil ang paghinga ni Lina. Ang kanyang isipan ay bumalik sa mga sandaling nakikita niyang nakikipagtawanan ang kanyang ama sa mga kasosyo nito. Ang imahe ni Don Manuel bilang isang bayani at protektor ay unti-unting nadudurog, nagiging mga piraso ng matatalim na bubog na sumusugat sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang maliit na kamay ni Gio na humahawak sa kanyang braso. Mama, bakit po umiiyak si Nanay Rosa? At bakit po kayo nanginginig? Mabilis na pinunasan ni Lina ang kanyang mga mata at pilit nang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala lang ito, Gio. Napuwing lang si Nanay. Matulog ka na muna. Malayo pa ang biyahe natin. Nang muling pumikit ang bata, hinarap ni Lina si Nanay Rosa nang may bagong determinasyon. Sino ang kapatid na tinutukoy sa sulat? Kung nakulong na si Arman at nasugatan si Caleb, sino pa ang natitira? Ang kapatid na babae na babae, Lina. Si Elena, sagot ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na nayapakan. Siya ang pinakamatalino sa kanila at siya ang pinakamalapit sa iyong ama. Bago siya itinaboy ni Don Manuel nang malaman nitong buntis siya, ang perang yon, Lina, ay dapat para sa kanya. Pero pinili ng iyong ama na itago ang katotohanan upang hindi madungisan ang iyong pangalan. Naramdaman ni Lina ang isang matinding pagsusuka sa kaniyang sikmura. Ang kaniyang ama ay hindi lang pala magnanakaw at manlilinlang. Isa rin siyang lalaking nagtakwil ng sariling dugo para sa reputasyon. Ang bawat sentimo sa kaniyang bag ay tila naging mabigat na bato na pilit siyang pinalulubog sa ilalim ng dagat ng kahihiyan. Nasaan siya ngayon, Nanay? Nasaan si Elena? Nasa likod mo lang siya, Lina. Matagal na siyang nagmamasid. Bulong ng matanda. Biglang naramdaman ni Lina ang marahang paghinto ng sasakyan. Hindi sila huminto sa isang mataong lugar, kundi sa isang abandonadong bahagi ng kalsada na pinalilibutan ng matatayog na damo. Ang driver, na kanina patahimik, ay dahan-dahang lumingon. Hindi ito ang driver na kinuha ni Lina. Nang tanggalin nito ang kaniyang sombrero, lumabas ang mahaba at itim na buhok ng isang babae. Ang kaniyang mga mata ay kasing talim ng kidlat at ang kaniyang mukha ay may pagkakahawig kay Caleb, ngunit mas matigas, mas puno ng puot. Ito si Elena, ang nawawalang piraso ng madugong kasaysayan ng pamilya Santos. Lina Santos, wika ni Elena, ang kaniyang boses ay malambot ngunit may dalang panganib na tila isang patalim na dahan-dahang idinidiit sa leeg. Akala mo ba ay madali lang ang tumakas? Ang bawat luha na ibinuhos ko sa loob ng maraming taon ay sisingilin ko sa iyo ngayon. Ibigay mo sa akin ang bag at baka hayaan ko kayong mabuhay ng anak mo. Niyakap ni Lina nang mahigpit si Gio. Ang kanyang buong pagkatao ay naging isang kalasag para sa anak. Tumingin siya kay Nanay Rosa, naghahanap ng kakampi, ngunit nakita niyang nakayuko lamang ang matanda. Tila tinatanggap na ang kanyang huling hatol. Hindi ko ibibigay ang perang ito para sa sarili ko, Elena, deklara ni Lina. Ang kumpas ng kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Ibibigay ko ito dahil ito ang nararapat. Pero huwag mong sasabihing wala akong ginawa para itama ang mga mali ni Papa. Hindi ko kasalanan ng kaniyang mga gawa, pero handa akong maging katapusan ng sumpa ng pamilyang ito. Inihagis ni Lina ang bag sa harap ni Elena. Ang tunog ng pagbagsak ng bag ay tila isang huling hininga ng kaniyang yaman.
Kunin mo na ang lahat. Kunin mo ang pera, ang kumpanya, ang mansyon. Pero pakawalan mo kami. Tapusin na natin ang paghihiganti rito. Tumawa si Elena, isang tunog na walang kaligayahan. Ang pera ay madaling makuha, Lina. Pero ang sakit, ang galit, hindi yan kayang bayaran ng kahit anong draft sa bangko. Inilabas ni Elena ang isang maliit na lighter at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa pagitan nila, nagbibigay ng kakaibang anino sa loob ng sasakyan. Gusto mong matapos ang sumpa? Ipakita mo sa akin na kaya mong isakripisyo ang lahat, pati na ang huling connection mo sa iyong ama. Itinutok ni Elena ang lighter sa bag na puno ng pera. Pumili ka, Lina. Ang perang ito na pwedeng magbigay sa inyo ng bagong buhay sa ibang bansa o ang buhay ng iyong anak na ngayon ay nasa kamay ko. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Elena ang isang maliit na bote ng gasol sa ilalim ng upuan at ibinuhos ito sa bag. Naramdaman ni Lina ang matinding takot. Sa isang iglap, ang kaniyang kinabukasan ay nakasalalay sa isang maliit na apoy. Mama, takot po ako. Iyak ni Gio, na ngayon ay gising na at nakasaksi sa tensyon sa loob ng sasakyan. Nanay Rosa, tulong! Sigaw ni Lina, ngunit ang matanda ay nanatiling estatwa. Dahan-dahang idiniit ni Elena ang apoy sa bag. Ang pagsiklab ng apoy ay nagdulot ng isang matinding liwanag at init sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng nasusunog na pera at tela ay mabilis na kumalat, tila isang huling pagsamba sa altar ng kasakiman. Habang nagliliyab ang bag, biglang bumukas ang pinto ng sasakyan mula sa labas. Isang malakas na kamay ang humila kay Lina at Gio palabas patungo sa damuhan. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Lina ang isang pamilyar na bulto. Si Caleb, duguan hirap sa paghinga, ngunit narito muli upang maging kanyang huling sandigan. Elena, tama na, sigaw ni Caleb. Ang kanyang boses ay basag dahil sa tinamong mga sugat. Hindi ito ang itinuro sa atin ni Nanay Rosa. Huwag mong maging katulad ni Don Manuel. Napatigil si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nag-aapoy na bag at sa kaniyang sugatang kapatid. Sa gitna ng kalsada, habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, 3 kaluluwang wasak ang nakatayo sa harap ng isang nagbabagang nakaraan. Ngunit sa likod ng usok, napansin ni Lina na hindi lang sila ang naroon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang lumalapit at sa loob nito, nakita niya ang mukha ng isang taong akala niya ay nasa likod na ng rehas. Si Dante. At sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang remote control na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Akala niyo ba ganoon kadaling tapusin ang lahat? Lina, look at me. Look at what you've done to me. Ang boses ni Dante ay tila galing sa hukay, puno ng lamat, tuyo, at may himig ng baliw na galak. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang dating maayos na hitsura ay napalitan ng isang imahe ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila mga uling na nagbabaga sa gitna ng umaga, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na itim na aparato. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw sa remote control ay tila isang tibok ng puso ng isang bombang naghihintay lamang ng huling hininga. Naramdaman ni Lina ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang init mula sa nagliliyab na sasakyan sa kanyang likuran ay dumidikit sa kanyang balat. Ngunit ang lamig na dulot ng presensya ni Dante ay mas matindi pa sa anumang apoy. Iniyakap niya ng mahigpit ang kanyang sarili kay Gio. Ibinaon ang mukha ng anak sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang halimaw na dati nitong tinawag na ama. Ang bawat mabilis na paghinga ni Gio ay tila isang paalala kay Lina na ang kaniyang mundo ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Dante, please! Stop this! May anak tayo rito. Isipin mo si Gio. Pagsusumamo ni Lina, ang kaniyang boses ay basag, puno ng pait at takot. Ang kaniyang lalamunan
ay tila punong-puno ng tuyong abo. Bawat salita ay masakit ilabas. Anak, pinatay mo na ang konsepto ng pamilya nung pinalayas mo ako na parang aso. Bulyaw ni Dante, sabay hakbang ng mas malapit. Ang tunog ng kaniyang sapatos sa aspalto ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong. You took everything. My money, my reputation, my dignity. Ngayon, kukunin ko rin ang lahat sa iyo. We will go down together, Lina. Isang huling family reunion sa impyerno. Sa gilid, dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng puot ay biglang nabalutan ng pangamba nang makita ang desperasyon ni Dante. Tumingin siya kay Caleb na ngayon ay nakaluhod sa damuhan habang hawak ang kanyang duguang tagiliran. Ang bawat marahas na ubo ni Caleb ay naglalabas ng bahid ng dugo sa kanyang mga labi, isang paalala ng kanyang paghihingalo. Dante, huwag mong gawin ito. Ang galit natin ay para sa mga santos, hindi para sa bata. Sigaw ni Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot para sa kanyang kapatid. Shut up, Elena. Ginamit niyo lang ako. Ginamit niyo ako para pabagsakin si Lina. Tapos iiwan niyo ako sa kulungan. Tawa ni Dante. Isang tunog na walang kaligayahan. Isang tunog ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kaniyang sariling dilim. Hindi ako babalik sa rehas. Mas mabuti pang matapos na ang lahat dito. Dahan-dahang lumapit si Caleb kay Lina. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo. At tila anumang oras ay bibigay ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Dante, naghahanap ng pagkakataon na makalapit. Ang bawat pagtulo ng kanyang dugo sa tuyong damo ay tila isang tahimik na panalangin para sa kaligtasan ng mag-ina. Lina, tumakbo ka na. Sa kakahuyan. Bulong ni Caleb. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Hindi kita iiwan, Caleb! Iyak ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo. Dahil sa tindi ng emosyon, ito ang lalaking binuwis ang lahat para sa kanya. Ang lalaking naging tanging katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Paano niya tatalikuran ang kanyang huling pag-asa? Naramdaman ni Lina ang pag-igting ng kanyang dibdib nang makitang inilapat ni Dante ang kanyang hinlalaki sa pulang buton ng remote. Ang mundo sa paligid ni Lina ay tila bumagal. Ang huni ng mga ibon sa malayo, ang kaluskos ng mga dahon, at ang iyak ni Gio ay tila naging isang malabong ingay na lamang. Ang tanging malinaw ay ang mapang-uyam ng ngiti ni Dante, ang huling selyo ng kanilang sumpa. Say goodbye, Lina. Wika ni Dante sa isang boses na nakapangingilabot ang katahimikan. Bago pa man maidiin ni Dante ang buton, isang mabilis na bulto ang sumugod sa kanya. Hindi si Caleb, kundi si Elena. Ang kanyang kapatid na babae, na binuo ng puot, ay biglang pumili ng pagmamahal sa gitna ng kamatayan. Ang dalawa ay nagpabuno sa gitna ng kalsada. Ang remote ay tumalbog sa aspalto at gumulong patungo sa direksyon ni Lina. Narinig ni Lina ang isang malakas na tunog ng pagputok. Isang baril na nagmula sa direksyon ng mga tauhan ni Dante na nakatago sa malayo. Nakita ni Lina kung paano tumigil si Elena sa pagkilos. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas habang nakayakap pa rin kay Dante. Elena! Sigaw ni Caleb. Isang sigaw na puno ng purong pighati na tila hihiwa sa langit. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na dinampot ni Lina ang remote. Ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis at luha, ngunit ang kanyang isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Tumingin siya kay Dante na ngayon ay pilit na kumakawala mula sa duguang yakap ni Elena. Dante, look at me! Sigaw ni Lina. It's over! Ngunit ang hindi nakita ni Lina ay ang isa pang tauhan ni Dante na dahan-dahang itinatutok ang kaniyang baril sa direksyon ni Gio. Ang pulang laser mula sa baril ay tumama sa likod ng maliit na bata. Mama, may ilaw sa likod ko. Mahinang sabi ni Gio. Ang kaniyang boses ay puno ng inosenteng kuryosidad.
Naramdaman ni Lina ang paghinto ng kaniyang puso. Ang kaniyang daliri ay nasa remote, ngunit ang buhay ng kaniyang anak ay nasa dulo ng isang gatilyo. Ano ang mas matimbang? Ang pagtatapos sa halimaw o ang pag-asang maisasalba pa ang kaniyang anghel? Bitawan mo ang remote, Halina, o makikita mong maging abo ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa iyong katinoan. Ang boses ni Dante ay tila isang kumpas ng kamatayan na humahalo sa ihip ng hangin. Ang kaniyang mga mata, na dati ay tinitingnan ni Lina ng may pagmamahal, ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi ang kaniyang boses ang nagpatigil sa pagtibok ng mundo ni Lina, kundi ang maliit at mapulang tuldok na sumasayaw sa gitna ng likod ni Gio. Ang red laser na yon ay tila isang mapanirang mata ng demonyo, tahimik na naghihintay ng utos upang bawiin ang buhay ng kaniyang anak. Naramdaman ni Lina ang biglang paninigas ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang mga ugat ay tila na puno ng yelo, at ang kaniyang hininga ay naging isang serye ng maiikling pagsinghap na tila ba ang hangin sa paligid ay naging lason. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang martilyo na tumatama sa kaniyang dibdib. Sumisigaw ng babala na wala na siyang oras. Ang kaniyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa remote control ay nagsimulang manginig ng husto. Ang bawat kurap ng pulang ilaw sa aparato ay tila kumukutya sa kaniyang kawalan ng kapangyarihan. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng galit ni Lina kay Dante. Ang lahat ng pait, ang lahat ng pagnanais para sa katarungan ay pinalitan ng isang matinding, nakabubulag na takot ng isang ina. Tiningnan niya si Gio, ang kaniyang maliit na anghel na walang malay sa panganib na nakatitig sa kaniyang likod. Ang inosenteng mukha ng bata na bahagyang naiilawan ng sumisikat na araw ang naging tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang bumibigay ang tuhod ni Lina. Dante, please! Ang bulong ni Lina ay tila isang panalangin hindi makaakyat sa langit. Huwag ang bata. Ako na lang. Kunin mo na ang lahat. Patayin mo na ako. Huwag lang si Gio. Too late for mercy, Lina. Tumawa si Dante. Isang tunog na tila pagkiskis ng kalawang sa bakal. You chose this. Pinili mong sunugin ang lahat. Ngayon panoorin mo kung paano ko susunugin ang puso mo. Dahan-dahang itinaas ni Dante ang kaniyang kamay, isang hudyat para sa sniper na nakatago sa kadiliman ng kakahuyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lina ang isang marahas na pagtulak sa kaniyang tagiliran. Si Caleb, sa kabila ng kaniyang duguang kalagayan, ay pilit na gumapang at itinaya ang kaniyang huling lakas. Lina, dapa! Ang sigaw ni Caleb ay tila isang huling utos ng isang general sa gitna ng pagkatalo. Kasabay ng kaniyang sigaw ay ang isang matalim na tunog ng pagputok, isang mabilis na pagpunit sa telo ng katahimikan ng umaga. Ngunit hindi ang bala mula sa sniper ni Dante ang tumama. Ang tunog ay nagmula sa direksyon ng mga pulis na kanina pa dahan-dahang pumapalibot sa kanila. Ang balang iyon ay tumama sa baril ng sniper ni Dante na naging sanhi ng pagkabulabog ng target nito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na binuhat ni Lina si Gio at tumalon patungo sa gilid ng kalsada. Ibinaon ang kaniyang sarili sa matayog na damo upang magsilbing proteksyon sa kaniyang anak. Narinig niya ang sunod-sunod na marahas na yabag ng mga paa, ang sigawan ng mga awtoridad, at ang huling desperadong bulyaw ni Dante bago ito tuluyang dambahin ng mga pulis sa semento. Ang tunog ng pagkakalampag ng remote control sa aspalto ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang gabi ng lagim. Nang tumigil ang lahat ng ingay, ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Lina at ang mahinang hikbi ni Gio. Dahan-dahang iniangat ni Lina ang kaniyang ulo. Nakita niya si Dante na ngayon ay nakadapa sa lupa, may posas na sa mga kamay at ang kanyang mukha ay nakabaon sa alikabok ng kalsada. Wala na ang kanyang yabang,
Ang tanging natira ay ang imahe ng isang lalaking nilamon ng kanyang sariling kasamaan. Ngunit ang kanyang paningin ay agad na dumaon kay Caleb. Nakahiga ang lalaki sa damuhan, hindi na gumagalaw. Ang kanyang itim na coat ay basang-basa na ng sarili niyang dugo na tila isang mapait na pintura sa berdeng paligid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, nakatitig sa asul na langit, na tila doon niya hinahanap ang kapayapaang hindi niya nahanap sa lupa. "Caleb!" Sigaw ni Lina habang gumagapang patungo sa lalaki. Bitbit pa rin si Gio. Hinawakan ni Lina ang kamay ni Caleb. Malamig na ito. Ang init ng buhay ay tila dahan-dahang humuhulagpos sa kanyang mga daliri. "Huwag kang bibitiw, Caleb. Parang awa mo na. Utang ko sa iyo ang buhay namin." Dahan-dahang iginalaw ni Caleb ang kanyang mga labi. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang duguang mukha. "Bayad na ang utang?" "Lina, malaya ka na." Kasabay ng kanyang huling salita, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Caleb. Ang kanyang paghinga ay naging isang mahabang buntong hininga na tila nagdadala ng lahat ng lihim at bighati ng pamilya Santos patungo sa kabilang buhay. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng paggalang at matinding pangungulila. Nakatitig si Lina sa mukha ni Caleb. Ang kaniyang mga luha ay pumapatak sa duguang kamay ng lalaki. Ang tagumpay ay narito na. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit ang presyong ibinayad niya ay tila mas mahal pa sa lahat ng gintong kaniyang sinunog. Sa malayo, ang ambulansya ay paparating na. Ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit habang tinitingnan ni Lina ang kaniyang mga kamay, alam niyang ang mga bakas ng gabing ito ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong tubig. Paano niya ipapaliwanag kay Gio ang kabayanihan ng taong hindi nito lubos na kilala? At sa paglisan ng lahat ng multo, handa na ba si Lina na harapin ang isang bukas na wala nang sino mang poprotekta sa kanya, kundi ang kanyang sariling lakas? Ang pinakamahirap na bahagi ng paghilom ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap na ang mga sugat ng nakaraan ay habang buhay nang magiging bahagi ng iyong pagkatao. 1 taon na ang lumipas mula ng huling hagupit ng bagyo sa buhay ni Lina. Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa malawak na hardin ng kaniyang bagong tahanan sa Tagaytay. Malayo sa maingay at magulong mundo ng Forbes Park, ang hangin dito ay amoy sariwang damo at pino. Isang samyo na tila nagbibigay ng bagong buhay sa bawat kanto ng kaniyang diwa. Ang tunog ng marahang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa kaniyang puso na dati ay punong-puno ng pait. Nakatayo si Lina sa kaniyang beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinapanood niya sa malayo ang maliit na si Gio na masayang hinahabol ang kanilang aso sa malawak na damuhan. Ang mga tawa ng bata ay tila mga kristal na bumabasag sa anumang natitirang lungkot sa paligid. Wala na ang takot sa mga mata ni Gio. Ang kaniyang mga pisngi ay mapula na muli, at ang kaniyang bawat kilos ay puno na ng sigla ng isang batang lumalaki sa pagmamahal at katotohanan. Dahan-dahang inilapag ni Lina ang tasa at kinuha ang isang sulat na dumating kaninang umaga mula kay Attorney Castillo. Ito ang huling ulat tungkol sa kaso ni Dante. Ang hatol ay pinalna, habang buhay na pagkabilanggo para sa mga kasalanang kinalaman sa pagnanakaw, tangkang pagpatay, at mga ilegal na transaksyon. Si Selena naman ay nananatili rin sa likod ng rehas, iniwan ng lahat ng karangyaan na kaniyang ninakaw. Naramdaman ni Lina ang isang malalim na buntong hininga na lumabas sa kaniyang dibdib. Hindi ito buntong hininga ng tagumpay, kundi ng kapayapaan. Ang hustisya ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang pinal na tuldok na nagpapahintulot sa kanya na lumingon nang hindi na nasasaktan. "Lina,
Handa na ang agahan sa loob, wika ni Nanay Rosa habang dahan-dahang lumalabas mula sa pintuan. Ang matanda ay tila mas naging bata ang hitsura ngayon. Ang kaniyang mga mata ay wala na ang bigat ng mga lihim na kaniyang itinago sa loob ng maraming dekada. Ngumiti si Lina at hinawakan ang kamay ng matanda. Salamat, Nanay. Susunod na po kami ni Gio. Bago pumasok, saglit na tumingin si Lina sa isang maliit na altar sa gilid ng kanilang sala. Doon, nakalagay ang mga larawan ni na Don Manuel, Elena, at Caleb. May mga sariwang puting bulaklak sa harap ng kanilang mga litrato. Ang bawat talulot ay tila sumasalamin sa kadalisayan ng kanilang sakripisyo. Malaya na tayo, bulong ni Lina sa harap ng larawan ni Caleb. Ang kaniyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Ang lalaking naging anino niya sa dilim ay mananatiling liwanag sa kanyang alaala. Gamit ang perang itinabi ng kanyang ama para sa kanyang bagong simula, nagtayo si Lina ng isang maliit na pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa tahanan. Hindi na siya ang babaeng nakatayo sa likod ng malalaking kumpanya. Siya na ngayon ang babaeng bumubuo ng mga bagong pangarap para sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Ang kanyang yaman ay hindi na sinusukat sa stocks o ari-arian, kundi sa dami ng mga ngiting muli niyang na ibabalik sa mga mukha ng mga tulad niyang minsan ding nadurog. Muling tinawag ni Lina si Gio. Ang bata ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Lina ang anak at hinalikan ito sa noo. Ang init ng katawan ni Gio ang nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng hirap ay may katumbas na himala. Naglakad silang mag-ina patungo sa loob ng bahay kung saan ang amoy ng sinangag at tuyo ay nagbibigay ng pamilyar at payapang pakiramdam. Habang isinasara ni Lina ang pinto ng beranda, ang tunog ng pagkakandado nito ay hindi na tunog ng isang kulungan. Ito ay tunog ng isang tahanan na protektado ng pagmamahal at katatagan. Tumingala si Lina sa asul na langit. Ang araw ay mataas na, nagbibigay ng liwanag sa buong mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kaniyang buhay, ang bukas ay hindi na isang banta. Ang bukas ay isang malinis na pahina at sa pagkakataong ito, si Lina na ang may hawak ng panulat upang isulat ang kaniyang sariling wakas. Isang wakas na puno ng pag-asa, pagpapatawad at tunay na kaligayahan. Ang bagyo ay lumipas na, ang mga abo ay tinangay na ng hangin at sa gitna ng katahimikan, isang bagong buhay ang nagsisimulang mamukadkad sa ilalim ng biyaya ng katotohanan. Sa huling pagkakataon, pinanood ni Lina ang dahan-dahang paglubog ng araw sa pampang ng langit, kung saan ang kulay kahel at lila ay naghahalo na parang isang obra maestra na iginuhit ng panahon. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay humahaplos sa kanyang pisngi, tila isang banayad na paalala na ang bawat bagyong dumaan sa kanyang buhay ay nag-iwan ng matabang lupa para sa kanyang muling pag-usbong. Sa kaniyang tabi, ang isang maliit na kwaderno ay nakabukas. Ang mga pahina nito ay hindi na puno ng mga numero at utang, kundi ng mga pangarap ng mga kababaihang tinutulungan niya sa kaniyang pundasyon. Ang bawat pangalang nakasulat doon ay isang kwento ng pagbangon, isang patotoo na ang bawat sugat ay may hangganan at ang bawat dilim ay may naghihintay na bukang liwayway. Napangiti si Lina nang maramdaman niya ang init ng maliit na kamay ni Gio na pilit na isinisiksik sa kaniyang palad. Ang bata ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad at pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam ni Lina ang sagot sa tanong mong na matagal nang gumugulo sa kanya. Napatawad na ba niya ang kanyang ama? Napatawad na ba niya ang sarili niya sa pagpili kay Dante? Ang pagpapatawad na pagtanto ni Lina ay hindi isang biglaang pangyayari.
Ito ay isang mahabang paglalakbay na nagsisimula sa pagtanggap. Napatawad na niya si Don Manuel hindi dahil tama ang mga ginawa nito, kundi dahil nauunawaan na niya ang bigat ng pag-ibig na nagkakamali ng direksyon. Napatawad na rin niya ang kanyang sarili dahil ang babaeng nagmahal ng labis noon ay ang siya ring babaeng nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban ngayon. Para naman kay Dante, ang kanyang galit ay napalitan na ng isang malalim na katahimikan. Ang lalaking iyon ay bahagi na lamang ng isang malayo at malabong kahapon, isang anino na hindi na kailanman muling makakaabot sa liwanag na tinatamasa nila ni Gio. Ang hustisya ay naibigay na ng batas, ngunit ang tunay na kalayaan ay nanggaling sa kanyang pagbitaw sa pait. "Mama, tignan mo po ang mga bituin," bulong ni Gio habang itinuturo ang unang bituin na sumilip sa madilim na asul na langit. Sabi ni Nanay Rosa, sila daw ang mga anghel na nagbabantay sa atin. Hinalikan ni Lina ang tuktok ng ulo ng anak. "Oo anak, at ang isa sa mga bituing yan ay laging nakangiti sa iyo, nagpapaalala na malaya ka ng maging kahit sino ang gusto mo." Ang pinakamahalagang aral na iiwan ni Lina sa mundong ito ay hindi ang kaniyang yaman o ang kumpanyang kaniyang pinatumba. Ito ay ang katotohanang ang dangal ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pangalan ng kaniyang asawa o sa kinang ng kaniyang alahas. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa, ang magmahal ng walang takot, at ang maging sulo sa gitna ng unos para sa mga taong umaasa sa iyo. Ang buhay ay hindi laging madali, at alam ni Lina na may mga bagong hamon pang darating. Ngunit sa bawat hakbang niya sa malambot na damo, ramdam niya ang presensya ni Caleb at Elena sa kanyang alaala, mga paalala ng sakripisyo at pag-asa. Sila ang naging tulay niya patungo sa pampang ng kaligayahan at hinding-hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Habang ang gabi ay tuluyan ng bumabalot sa kapaligiran, ang mansyon sa Forbes Park ay tila isang malayong panaginip na lamang. Sa maliit na bahay na ito sa Tagaytay, ang bawat sulok ay puno ng tunay na tawa, ang bawat hininga ay malaya, at ang bawat tibok ng puso ay sumasalamin sa isang bagong simula. Ang kwento ni Lina ay hindi lang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang awit ng pag-ibig sa sarili, isang pagpupugay sa katatagan ng pusong ina, at isang walang hanggang pangako na hanggat may pag-asa, walang dilim na hindi kayang talunin ng liwanag. Dahan-dahang isinara ni Lina ang kanyang mga mata. Dinadama ang katahimikan ng gabi. Ang kanyang paghinga ay regular. Ang kanyang isipan ay malinis. Sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. Sa wakas, siya ay tunay ng payapa.